Hello, magandang umaga sa lahat. Maulan ngayon at walang pasok sa pinagtatrabahuan ko. Okay, pag-usapan natin itong tungkol sa divorce. Walang divorce sa Pilipinas, 'di ba? Pero ang tanong, kung meron kang kung pumunta kayo ng asawa mo sa ibang bansa, tapos nagpa-divorce kayo doon, anong mangyayari? Makikilala ba 'yan ng korte natin? Yan yung pag-uusapan natin, no? Okay. So una sa lahat, kailangan nating tignan ano ba yung umiiral na batas sa atin, 'di ba? Una, wala tayong divorce sa Pilipinas. 'Yun yung alam natin, 'di ba? Wala tayong divorce sa Pilipinas. Pangalawa, meron tayong annulment. Tapos meron tayong legal separation. Ang legal separation, ang mangyayari diyan kapag ka legally separated kayo, mapuputol yung conjugal property nyo. Yung community regime nyo. Tapos lahat ng, ipapartition yung mga property nyo. Tapos lahat ng kikitain mo, lahat ng kikitain niya after that ay kanya-kanya na. Hindi na, so pagka namatay ka, hindi siya magmamana ng ano mo. Yun lang yung nakikita kong advantage ng legal separation. 'Di ba? Kung kailangan mong humiwalay sa asawa mo, magpa-legal separation ka. Pero kung gusto mong mag-asawa ulit, mag-annulment ka dahil wala namang divorce sa Pilipinas. Pero paano kung sa ibang bansa mo nakuha yung divorce na tinatawag? Okay. So, ano bang sinasabi ng civil code tungkol diyan? Okay? Tignan natin, no, Article 14 ng Civil Code, no. Ito. Tignan natin yung Article 14 ng Civil Code. Okay. So, ayan, nakikita nyo, Republic Act 338.6, no, noong 1949 pa yan ginawa, Civil Code of the Philippines. Article 14, no. Hindi, Article 15 pala, ito yun, no. Laws relating to family rights and duties or to the status, condition, and legal capacity of persons are binding upon citizens of the Philippines even though living abroad. So ibig sabihin kung lasal ka kung ikaw ay kasal bilang Pilipino, ikaw ay kasal kahit saan. Kahit ikaw ay nagpa-divorce na sa ibang bansa. Ito yung, bakit? Kasi laws relating to family rights and duties or to the status mo bilang kasal o widow or whatever. So, kung paano ang batas dito sa Pilipinas, yun yung masusunod kasi Filipino citizen ka. Normally, kapag ikaw ay nag-divorce sa Amerika, for example, sa Las Vegas, nagpa-divorce ka doon, pareho kayong Pilipino, walang visa yan under Philippine law. Yung mga magiging hatian nyo, kung may mamatay man sa inyo, o kaya yung kung pumunta kayo dito sa Pilipinas, tapos nagsampa itong partner mo na hindi ka sinusuportahan, no? Hindi ka sinusuportahan, hindi yan kikilalanin ng gobyerno. No, hindi rin kikilalanin yan pag dinala mo yan sa korte, 'di ba? Pero ito yung bago, no? Ito, no, may petition for recognition of foreign divorce dito na pending sa Supreme Court ngayon, no? Antayin natin lumabas yung decision dito, no, kasi napakaganda nito. Basically ganito 'yan, no? Ganito 'yan. Dati, kapag merong isang Pilipino, tapos merong isang Pilipino, tapos merong isang foreigner na sampa ng divorce sa America, for example, no? Yung American citizen, kikilalanin ng batas nila na divorce siya. Pero yung Pilipino, dahil nga sa Article 15, 'di ba? Nabasa nyo naman kanina, no? Kahit nakatira siya sa abroad, ano pa rin siya, yung batas ng Pilipinas. Dahil wala naman divorce dito, so hindi siya kikilalanin na diborsyada, no? Okay. Yan yung noon. Pero dahil doon sa may yung Fujiki versus Mahinay na case, no? Kinilala na kapag yung foreigner ay nagsampa ng divorce sa abroad, ang asawa niya ay Pilipino, kikilalanin na yun dito sa Pilipinas basta mapatunayan niya ng husto yung yung batas doon sa ibang bansa na yun at saka yung
yung judgment nga na tinutukoy, yung na pinag-uusapan, no. Dapat yung judgment mapatunayan mo na talagang naka-divorce ka nga. Tapos at the same time, ano yung mga naging pinaghugutan na batas noon mula doon sa ano. No, ngayon dahil doon sa may Fujiki versus Mahinay, kikilalanin na ng Pilipinas na kapag dinivorce ang isang Pilipino ng kanyang foreigner na husband o ng kanyang foreigner na wife, kikilalanin na yan dito sa Pilipinas. Basta mapatunayan mo. No, that is in the case of Fujiki versus Mahinay. Pero ngayon, ito yung bago. This is something that is new. Bakit ito bago, no? Kasi yung isa dito ay dual citizen, no? Ayan, no, hindi naman wala to, no, hindi pinapakita yung title nung ano ng case, pero mamaya malalaman din natin kung anong case yan, no. Okay. So hindi ayan, tinakpan nila kung anong case yan. Pero ang GR number ay 257575, no? Yan yung case number. Yung okay, sino yung mga partido dito? Yung isa Filipino and American citizen. No? Dual citizen siya. So anong mananaig? Yung kanyang Filipino citizenship o yung kanyang American citizenship? Insofar as yung status niya yung status niya, yung family rights at saka yung status niya is concerned. Yun yung pinag-uusapan dito, no? Ngayon, okay, bakit ano ba yung mahalagang dapat nating malaman diyan, no? Sa Article 26 ng Civil Code, ay ng Family Code, ito yung sinabi. All marriages solemnized outside the Philippines in accordance with the laws in force of the country where they were solemnized and valid there as such shall also be valid in this country. So pagka kinasal ka for example sa Hong Kong, valid 'yun kung yung kasal mo sa Hong Kong ay valid. Lahat ng mga requirements ay nagawa nyo, no? Kung kinasal ka sa Amerika, o di kasal ka na rin sa Pilipinas, no? Pero sabi dito sa second paragraph, no, where a marriage between a Filipino citizen and a foreigner is validly celebrated and divorce is thereafter validly obtained abroad by the alien spouse, capacitating him to remarry the Filipino spouse shall likewise have the capacity to remarry under the Philippine law. Remember no na dapat sorry, yung iko-correct ko pala yung sinabi ko kanina, no. Dapat yung ang ang kukuha ng dati ang kukuha ng divorce dati, yung magi-initiate dapat ng divorce ay yung lalaki. Ay sorry, yung foreigner. Yung foreigner dapat yung mag i-initiate ng divorce proceedings. Pero dahil doon sa Fujiki versus Mahinay, pwede na kahit yung Filipino o yung foreigner yung magano. Okay. So ito yung problema dito, no. Ngayon, ito yung mga amicus, ibig sabihin ng amicus yung mga kinonsultan ng Supreme Court na mag-comment, no, para magkaroon sila ng mas magandang judgment. Ito yung mga expert ng batas, no, para ito yung mga tinuturing na expert ng batas na magko-comment dito sa kaso na ito para makapag-decide ng maayos yung Supreme Court, no. Ito yung tandaan nyo, opinion lang ito ng mga amicus, ibig sabihin yung friends of court, no. Hindi ito yung mismong decision ng korte. Ang pinagpasahan nila ay yung si Santa Maria, no, si Dinmel Santa Maria, yung dating Justice Ascuna na nag-retire na, no. Tapos ito yung si Rosario Pagalangan, OSG, yung PSA, no, pinagko-comment sila as friends of the court para dito sa na to. Ngayon pag-usapan natin kung ano ba yung masasabi ni Dinmel Santa Maria, no. Ito yung kay Ascuna, no. Ito yung kay Ascuna, pero hindi ito yung pag-uusapan natin, no. Although lang ito, maikli lang ito, no. Nag-comment lang siya tungkol doon sa kung ano dati at ano ngayon, no. Okay. So ayan, so yan yung mga yung mga jurisprudence na dati na ang tawag dito, mga nasusunod dati yung Orbisido, no. Okay, so sabi nito ni
Ascuna, no, sa comment niya, no, sabi nito ni Ascuna, tignan natin yung ano niya, yung kanyang mismong ano, argument. Okay. Sabi niya, for the court to apply Article 26(2), even when the divorce is obtained by spouses who, at the crucial reckoning time, were both Filipinos, will fly against the strong public policy embodied in the Civil Code and enshrined in the Philippine Constitution that marriage is an... Ayon dito kay Justice Ascuna, hindi dapat i-apply yan yang yung 26(2) na yan kasi yung isa sa mga partido ay Filipino-American. Ibig sabihin may Filipino citizenship pa rin. They were both Filipino, so dapat hindi, no? Iyan yung sabi niya, yan yung sabi nito ni sabi ni Ascuna, no? Mag-aano lang ito, sabi ni Judge Ascuna, ni Justice Ascuna, pwedeng i-apply yung Article 26(2) as long as there is a valid foreign divorce between spouses who were a Filipino and a foreigner. Yun lang yung 26(2). Hindi yan pwede kapag both Filipinos. Yan yung argument ni Ascuna, no? Ano naman yung comment ni, 'di ba? Nakikita natin dito, no? Meron ding amicus curiae si Santa Maria, no? Pero yung kay Santa Maria kasi, yung brief niya dito, yung niya dito, yung pinasa niya dito na na ito, this is redacted. Ibig sabihin, may mga tinanggal na portions, no? Kaya ito na lang ang pabasahin natin para mas madali, no? Yung kay Dean Santa Maria, no, yung oral arguments niya ay sinamarize niya dito sa kanyang Facebook post, no? Una, ang sabi niya, yung public policy daw ay racism yan. Racist daw yan kasi yung national identity ay nagiging legal liability. Ibig sabihin, dahil Pilipino ka, hindi pwedeng mag-apply yung divorce decree sa'yo na nakuha mo sa ibang bansa. In Tagalog, I illustrated this to the SC by saying like this: kung banyaga ako at may karibal akong Pilipinong manliligaw sa Pilipina, kaya kong sabihin sa Pilipina, ako ang sagutin mo kasi bibigyan kita ng kapangyarihan ng batas ng Pilipinas, nabigyan kita ng karapatan na i-divorce ako. Kung yung Pilipino ang sasagutin mo, walang ganyang karapatan na may bibigay sa'yo. Well, this is funny kasi sa panahon na nagliligawan kayo, divorce will not be in your mind. Di ba? So hindi siya mako-consider pagka nagliligawan kayo. Hindi yan iniisip ng manliligaw sa ng nililigawan mo, kumbaga. Pero well, be it as it may, no? Pwedeng argumento nga 'to, 'di ba? Kasi baka biglang magbago yung isip ng Pilipina. So sasabihin niya, ay sige, magdi-divorce na lang kami. Pero dito sa wala, no? Tapos itong yan yung sabi niya, secondly, sinocentric daw yan. Sinocentric, ibig sabihin parang may pinapaboran na isang lahi, no? At yung lahi na yon ay pinapaboran yung foreigner. Kasi pag nasa ibang bansa ka, hindi naman kikilalanin kahit makakuha ka ng divorce kung pareho kayong Pilipino. Pero kapag foreigner ka, pwede ka magpa-divorce, 'di ba? Yan yung argument niya, no? By the way, no, baka sabihin niya, yan ang batas din, Mel, bakit mo kinakalaban? No. Ang punto dito, ang pinopoint dito ni Dinmel, no, na panahon na para i-abandon na yung principle na yon, no, yung kilalanin na dapat yung foreign divorce ng dalawang Pilipino dito sa Pilipinas, no. Okay, pangatlo, yung present policy daw na yan ay may colonial mentality kasi yung ang binibigyan ng karapatan, no, ang mas binibigyan ng karapatan ay yung merong asawang foreigner. Ibig sabihin, pag may asawa kang Pilipino at nagpa-divorce kayo sa ibang bansa, hindi yan kikilalanin sa Pilipinas kahit na i-petition nyo. No? Kasi Pilipino kayo pareho eh. Pero, kapag meron kang asawang lalaki,
kung meron kang asawang foreigner at magpapa-divorce kayo, di pwede kayo magpa-divorce at kikilalanin yan dito sa Pilipinas basta yung mga formalities ay may papasa nyo. 'Di ba? So yan yung ina-argue nito ni Dinmel Santa Maria, no? Tapos sabi pa niya, against daw yan sa equal protection ng Constitution. So kung against yan sa equal protection ng Constitution, dapat yan i-consider as unconstitutional at hindi na maging batas. Ibig sabihin, dapat payagan na. Basically, yan yung ina-anchor niya, no? Yung equal protection clause ng Constitution, no? Kasi daw nagke-create yan ng legal caste, no? May mga Pilipino na pwedeng mag-benefit kasi nakapag-asawa sila ng Amerikano o ng ibang lahi. Pero yung isang lahi, yung isang grupo naman hindi pwede kasi parehas silang Pilipino. Ang nagdidikta ay hindi talaga yung legality kundi yung nationality nila. No? When nationality creates a substantial distinction, that is undue discrimination. O, 'di ba? Tapos sabi pa niya dito, marriage in the Philippines is not based on pag sinasabi mo daw na ang public policy na para hindi mo pagbigyan ay dahil yung sanctity ng marriage, no? Hindi naman sanctity ng marriage ang pinag-uusapan daw diyan, no? Tungkol na 'yan sa race o sa lahi tsaka nationalidad ng tao. No, hindi na tungkol sa sanctity ang pinagtatanggol mo kasi pinapayagan mo nga yung divorce ng dalawang ng mag-asawa na yung isa ay foreigner tapos yung isa ay Pilipino, pinapayagan mo yung divorce. Pero bakit pag parehong Pilipino bawal? No? So hindi na sanctity yung pinag-aano mo diyan. Hindi na dahil sa sanctity kundi dahil na sa kanyang nationality, which is a very good point, 'di ba? 'Yun. Tapos ito, syempre, 'di ba? Ayun, yung 6 yan yung mismong point niya, no. So bali 'yun lang, no. 'Yun lang yung kanyang Ngayon, anong masasabi nyo dito? Saan kayo mas nag-a-agree, no? Kay Justice Ascuna o dito kay Justice kay Dean Melencio Santa Maria, no? Sabi ni Dean Santa Maria, dapat daw kilalanin yung foreign divorce. Pero on my part, meron pa ring legal loophole diyan. Kasi ito, imagine niyo yung mga gustong mag-divorce na walang pera, hindi naman makakapunta ng ibang bansa para mag-divorce sila doon. So yung sinasabi dito ni Dinmel na na meron daw legal caste. Mayroon legal caste, ibig sabihin merong classification na yung parang yung isa nabibigyan ng tawag dito, nabibigyan ng pabor, tapos yung isang grupo hindi nabibigyan ng pabor. Kahit anuhin mo yan kahit pagbigyan mo yan na magkaroon ng divorce nakilalanin yung divorce sa ibang bansa, kilalanin dito sa Pilipinas between Filipinos, magkakaroon pa rin ng panibagong caste, no? Panibagong caste. Sa unang set ng mag-asawa, pwede silang mag-divorce kasi kaya nila pumunta ng ibang bansa. Dito naman sa kabila, hindi nila kaya, so hindi sila makakapag-divorce. No, ngayon, I want your comments, no, about this. Tapos dapat mapayagan, no. Kung gusto niyo, gagawa ako ng live na pag-usapan natin yung tungkol dito sa divorce, no. So maraming salamat po.